As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bagong umaga muli kaibigan, napakabilis ng ating panahon. Ngayon po ay Huwebes sa January 16 at gusto kong sabihin sa iyo na ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon, gising tayo, ay sapagkat ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Dakila ang katapatan ng Panginoon and His mercies never come to an end. They are new every morning. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Ikaw ay nakikinig pa rin dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM at welcome po sa ating programang Rise and Reflect kung saan ay ating ibinabalik ang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa umaga at binabasa natin ang kanyang banal na salita at tayo ay sama-sama sa pananalangin. Binabati din po natin ang atin pong mga kaibigan na maagang gumising sa kanila pong pagkakatulog at narito sa atin pong page sa Facebook, Adventist World Radio Manila, si Maricar Tiglao, Concepcion Villones, Lucila de la Cruz, Belia Magsino, Glory Bilyen at siyempre ang ating mga tagapakinig sa radyo dyan sa iba't ibang lugar sa Tarlac, Quirino, Ilocos Sur, Pangasinan, Santiago at Mabini, Isabela, ganun din po sa Rojas Oriental, Mindoro. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating himpilan AWR 89.1 FM. At pasensya na po doon sa hindi natin nabasa o nabanggit ang kanilang pangalan. Kayo ay welcome dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM sa ating pong programang Rise and Reflect. At muli nga nating pasisimulan ang araw na ito sa pagbabalik ng pasasalamat, pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at pananalangin. At ipagpapatuloy po natin ang ating pinasimulang aklat, ang Genesis. Ngayon ay nasa chapter 13 po tayo, verses 1 to 18. Mula sa ang Bible Pinoy version. Mula Egypt, nagpunta sa bandang south ng Kanaan si Abram at ang asawa niya. Dala ang lahat ng ari-arian niya, kasama din niya si Lot. Mayamang-mayaman na nun si Abram. Marami na siyang tupa, kambing at baka, pati mga silver at gold. Mula sa Egypt, tumuloy siya sa paglalakbay hanggang makarating sa Bethel.
nakarating siya sa lugar sa pagitan ng Bethel at Ai kung saan siya nag-stay at nagtayo ng altar dati. Sa lugar na yon, nag-worship si Abram kay Lord. Si Lot na kasama ni Abram ay may sarili ring pamilya at mga alipin. Marami rin siyang mga tupa, kambing at baka, kaya hindi na sila kasya ni Abram sa lugar na pinapastulan nila. Sa sobrang dami ng mga alaga nila, di na sila pwedeng tumiran ng magkasama sa isang lugar. Nag-aaway-away na rin yung mga shepherd ni Abram at yung mga shepherd ni Lot. Nung time na yon, nakatira pa sa lupaing yon ang mga Canaanites at Perizzites. Tapos sinabi ni Abram kay Lot, "Magkamag-anak tayo, huwag sana tayong mag-away. Hindi rin dapat nag-aaway ang mga tauhan natin. Malawak naman itong lugar, mas okay siguro kung maghiwalay tayo. Mamili ka kung saan mo gusto, kung gusto mong pumunta doon, dito ako sa kabila." Tiningnan ni Lot ang paligid at nakita niyang maraming tubig sa buong Jordan Valley hanggang sa Suar, gaya ng garden ni Lord o ng lupain ng Egypt. Nangyari ito bago wasakin ni Lord ang Sodom at Gomorrah. So pinili ni Lot ang buong Jordan Valley at nagpunta siya sa east at ganon nga sila naghiwalay. Tumira si Abram sa Kanaan, tapos si Lot naman nag-stay sa mga city na nasa valley at nagkampo malapit na sa Sodom. Masasamang tao yung mga nakatira sa Sodom at sobrang laki ng kasalanan nila kay Lord. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Lord kay Abram, "Tumingin ka sa buong paligid mo. Ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo ang lahat ng lupain na nakikita mo. Magiging sa inyo ang lahat ng yan forever. Pararamihin ko ang lahi mo, sing dami ng alikabok sa lupa. Hindi sila kayang bilangin ng kahit sino. Sige, lumakad ka at ikutin mo ang buong lupain, kasi ibibigay ko sa iyo lahat ng yan." So lumipat si Abram at tumira siya malapit sa mga banal na puno ng Mamre na nasa Hebron. Tapos, nagtayo siya doon ng altar para kay Lord. Kaibigan, kung tatanungin mo raw ang karamihan sa mga pulis, ang hindi nila masyadong gustong respondihan ay isang domestic dispute. Ang conflict sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, ang sabi nila ay masalimuot. Sa Genesis chapter 13, napakinggan natin ang tungkol sa unang conflict na naitala sa pamilya ni Abram. Pagbalik nila mula sa Ehipto, parehong yumaman sina Abram at ang kanyang pamangkin na si Lot. Kinailangan nila ng mas malawak na lupain at sariwang tubig para mapanatili ang kanilang mga kawan at bakahan. Ang mga pastol nila Abram at Lot ay nagsimulang mag-away sa pag-aagawan ng pinakamagandang lugar na kanilang pagpapastulan. Ito ay maaaring maging isang malalang conflict sa pamilya, kaya minabuti ni Abram at ni Lot na magkahiwalay. Mabuti na lang si Abram ay tumugon sa isang bukas palad na paraan, kahit na siya ang mas matanda sa dalawa at alalahanin nating si Lot ay sumama lamang sa kanya, parang sabit lang, Kahit na siya ay mas matanda sa dalawa, ay nagpaubaya si Abram. Sa talatang 8, kaya sinabi ni Abram kay Lot, "Tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako." Para kay Abram, ang pagpapanatili ng mabuting relasyon ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng pinakamagandang pwesto o lugar o lupain. Alam nyo, ang dispute sa lupain ngayon ay minsan magkakamag-anak. Hindi maganda ang pinatutunguhan, ang kinahahantungan. Nagkakaroon ng patayan. Ang paraan kung saan pinili ni Lot ang kanyang magiging lupain ay mahalaga. Nakita ni Lot na ang lupain sa silangan ay natutubigan at maganda sangayon sa talatang 10. Ipinaaalala nito sa kanya ang Ehipto. Ito ay hindi isang throwaway line, kundi inilalarawan ni Lot ang mga Israelita na naghahangad pa ding makabalik sa Ehipto.
Sa kabila ng lahat na mga taong naninirahan sa lupaing iyon ay labis na nagkasala laban sa Panginoon. Doon pa rin siya pumunta. Pinili ni Lot kung ano ang kaakit-akit sa kanyang paningin. Sa kabaligtaran, inutusan ng Diyos si Abram na tumingin sa paligid sa lupain ng Kanaan, sangayon sa talatang 14, at muli niyang pinagtibay ang kanyang pangako na ang lupain ng Kanaan ay pag-aari ng kanyang magiging mga inapo magpakailan paman. Talatang 14, nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, mula sa kinatatayuan mo, tingnan mong mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo at magiging inyo ito magpakailanman. Muli ring pinagtibay ng Panginoon ang kanyang pangako na gagawing dakilang bansa si Abram sa talatang 16 at 18. Kaya inilipat ni Abram ang tolda niya at doon siya nanirahan malapit sa malalaking puno ni Mamre roon sa Hebron at gumawa siya doon ng altar para sa Panginoon. Kaibigan, pansinin mo ang naging tugon ni Abram ay ang pagsamba. Gumawa siya ng altar para sa Panginoon. Gaya ni Lot, kaibigan, minsan ay natutukso tayong gumawa ng pabigla-biglang mga desisyon batay sa nakikita natin sa kasalukuyan. Sa bandang huli, inani ni Lot ang mga bunga ng kanyang pagpili. Samantala si Abram ay naging isang modelo ng pananampalataya. Naghintay siya sa sasabihin ng Diyos bago siya nagpasya at pumili. Handa siyang magtiwala sa salita ng ating Panginoon nang higit sa kanyang nakikita. Henesis Kabanatang 13, Talatang 15, ipinaaalala muli sa atin ng ating Panginoon na ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin ni Abram ay ibibigay sa kanya sa mga lahi niya at iyon ay magiging kanya magpakailanman. Tapat ang ating Panginoon sa kanyang pangako. Kaibigan, ano ang matututunan natin sa kanilang mga naging desisyon kay Abram at kay Lot? Mas pinahahalagahan mo rin ba ang mga bagay na nakikita natin kaysa sa pag-asang iniaalok ng ating Panginoong Diyos? Minsan ba ay naiinip ka rin sa kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin? Ano ang mas mahalaga sa iyo? Relasyon sa ating kapwa-tao, kamag-anak, kaibigan, o mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Para po sa ating refleksyon at comment, maaari kayong sumulat dyan sa ating comment section. Sa atin naman pong mga nakikinig sa radyo, sa atin pong mga numero, ay pwede nyo pong ipadala. Ang atin pong mga numero, 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. That's 0918-9447-891. Sa ating pagpapatuloy, pakinggan po natin ang napakagandang mensahe ng awit na inawit ni Catherine Silvestre Agustin, When Life Gets Broken. Pakinggan po natin. Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. When life gets broken, when you're in despair,
down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hope God would heal it, but the storm raged and raged. Now it's hard to imagine how you make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but I'm still holding on to the house and the wise. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. When life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when there's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing water, heal our troubled souls, heal our troubled soul. Jesus, sweet Jesus, He'll come and cleanse us all. When life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when there's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken. Maraming salamat, Catherine, sa napakagandang mensahe ng awit na inyong inihandog sa ating Panginoon at sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Mga kaibigan na nakikinig at sumusubaybay, nais ko pong makasama kayo sa atin pong pananalangin. Amang banal, ipinakita mo sa amin na hindi namin kailangang mamuhay sa kompetisyon, na tinitingnan ang iba bilang aming mga karibal. Mayroon kang pag-ibig at pagpapala na sagana para sa nananampalataya at sinusunod ang iyong mga salita. Sa pagtitiwala na iyong ibibigay ang mabuti para sa amin, tulungan mo kaming alalahanin ang mga pangangailangan ng iba na hindi namin inuuna ang aming mga sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapagpaubaya at ipasakop ang aming mga puso sa paggawa ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Dakilang Ama, ngayong umaga, akin pong ipinapakiusap, alang-alang sa kabutihan at katapatan ng aming tagapagligtas na Panginoong Hesus. Ang amin pong mga kaibigan na mayroong karamdaman, iba't ibang mga alalahanin sa buhay, mayroon pong mga challenge sa kanila pong negosyo, sa kanila pong hanap buhay, sa kanila pong
pakikitungo at relasyon sa kanila pong sambahayan. Ganon din po sa lugar ng kanila pong pinagtatrabahuhan. Ama, akin pong ipinapakiusap na inyo pong bigyan ng solusyon ang anumang mga suliranin na kanila pong hinaharap. Kayo po ang mga siwa ng amin pong mga buhay at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mahubog ang aming mga karakter na katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Maging halimbawa kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga kaibigang nakikinig. Ipagkaloob sa kanila ang kanilang pangangailangan at pag-iingat sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli kaibigan sa iyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. Amin pong iniaalok ang isang napakagandang Bible Study Guide, Explore, para po sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Jesus. Mapapasa inyo ang kopya ng Bible Study Guide na ito kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong himpilan. Ang ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Ang atin naman pong mga kaibigan na nasa Facebook, sa atin pong page, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers para po mas mabilis na ma-deliver sa inyong mga kinaroroonan ang atin pong Bible Study Guide, at mayroon din po tayong iba't ibang mga babasahin na available para sa inyo. Muli, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Diyos. Susunod, ang salita ng buhay. Kaibigan, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Pagpalain ka ng ating Panginoon. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from